Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, ang layunin ni Pariston. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bale, ano nga ba ang pinakalayunin ni Pariston? Ayan ang isa sa mga lihim ng kwento na hindi pa natin alam. Kahit halos lahat ng mga kaabang-abang na karakter sa istorya ay alam na natin ang pinaka-main goal kung bakit gusto nila maging hunter o kung bakit gusto nila makarating sa Dark Continent. Pero si Pariston, hindi malinaw kung ano ang kanyang pinaplano at motibo sa kakaibang aksyong pinapakita niya. Sa video na ito mga tol, ipapakilala ko pa sa inyo ng lubusan si Pariston. Kasama dito ang kanyang pag-uugali, ang kanyang mga masamang plano at ang mga posible niyang aksyon na magpapabago ng takbo ng kwento. Sa huling parte ng video, ipapaliwanag ko ang sa tingin kong pinaka-final goal ni Pariston. Pero dito pa lamang sasabihin ko na ang aking paniniwala na ang hunter ay walang mabuting layunin sa mundo o puro masama ang pinaplano niya sa kanyang mga kapwa-tao. Nasabi ko ito mga tol dahil sa mga kung ano-anong kasamaang ginawa ni Pariston sa mga naunong kabanata ng kwento. Una dito ang pagkontrol ni Pariston sa review board ng Hunter Association upang mahirapan ang Chimera Ants Extermination Team sa kanilang misyon. Kung inyong maalala mga tol, may suspetsa ang mga hunters na kagaya nila Morel at Knov, binabayaran daw nila Pariston ng mga miyembro ng review board ng Hunter Association upang maibigay ang lahat ng trabaho na natatanggap ng Hunter Association patungo sa mga hunters na nangakong iboboto si Pariston sa susunod na eleksyon. Ang implumensyang ito ni Pariston sa review board ang dahilan kaya nagawa din ang dating rat ng 12 Zodiacs na pigilan ang pagpapadala ng mga tamang hunters na may kakayahang harapin ang mga Chimera Ants. Nagresulta para makatakas ng paulit-ulit ang madaming mapapanganib na Chimera Ants, pagkaas ng mga biktima ng mga nilalang at pagkasira ng pangalan ni Netero bilang chairman. Sunod dito sa pangalawang ebidensya na nagpapatunay sa kasamaan ni Pariston ay ang pagkawala ng maraming hunter sa loob lamang ng 3 taon ni Pariston bilang vice chairman. Nangangahulugan na may 6 na hunters na hindi na matatagpuan kada taon. Sobrang dami kung ikukumpara sa mga taon bago ang pamumuno ni Pariston. Noong inungkat ng Ox ng 12 Zodiacs na si Mizystom ang problemang ito kay Pariston, sinabi ng hunter na mababawasan ang bilang ng pagkawala ng mga hunters sa oras na maluklok siya bilang chairman ng Hunter Association. Nagpapahiwatig ito na may kinalaman talaga siya sa mga nangyari sa mga nawalang hunters. Bukod pa dyan, ang pangatlong pruweba sa masamang pag-uugali ni Pariston ay ang pagmamanipula niya sa mga temp hunters para maisakatuparan niya ang kanyang mga plano. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahang magtayo ng mga temp agency para makontrol ang mga temp hunters. Nagresulta ito para magkaroon ng 2 darang tagasunod o temp hunter si Pariston sa loob ng Hunter Association. Ito ang isa sa mga rason kung bakit nanguna agad si Pariston sa eleksyon kahit isinusuka siya ng kanyang mga kapwa nominado at mga kilala nating hunters ng istorya. Ito din ang rason kung bakit nahawakan ni Pariston ng pondo para sa pagtatayo ng temp agency. Kalaunan, ang mga pondong ito ay natagpuan sa personal account ng hunter. Nagpapakita ng kanyang pagiging corrupt at ang napakadami ding temp hunters na sumusunod kay Pariston ang punot dulo kaya napupuno ang Hunter Association ng mga espiya at traidor kahit wala na si Pariston. Problemang sinusolusyonan ng 12 Zodiacs. Higit sa lahat mga tol, ang huli at pang-apat na ebidensya kung paano ko nasabing napakasama ni Pariston at wala siyang magandang plano para sa mundo ay sinusuportahan ng pagkuha niya sa 5,000 cocoons ng mga Chimera Ant hybrids mula sa kastilyo ni Meruem. Tignan nyo ito mga tol. Gaano kasama para samantalahin ang kamatayan ng dating chairman na si Isaac Netero at ang paghihirap ng Chimera Ant Extermination Team para kuhain mo mga Chimera Ant hybrids, itago mga ito para gawing sundalo, imbes na bigyan ng kanya-kanya nilang buhay at ihanda ang mga Chimera Ant hybrid sa mas masasamang plano kagaya ng pag-atake sa mga tao. Ganyan kawalang hiya si Pariston. Nagpapatunay sa maitim na planong binabalak niya. Ang mga kasamaang nagawa ni Pariston, pati na rin ang kanyang pinakamadilim na layunin sa mundo, ay konektado sa kanyang pag-uugali. Ayon sa hunter, ang mga pangkaraniwang tao ay nakakaramdam ng kaligayahan kapag nagmamahal sila at minamahal sila pabalik. Pero si Pariston, nakakaramdam siya ng kasiyahan kapag kinamumuhian siya ng iba. Dahilan para mas tumindi ang kagustuhan niyang saktan, pati na rin ang mga taong gusto niya.
Ito ang nagpapaliwanag mga tol kung bakit kahit gusto niya si Isaac Netero, gumagawa siya ng paraan upang sirain ang dating chairman. Ito din ang rason kaya kahit mahalaga kay Pareston ng Hunter Association, pinaplano niya pa ding wasakin ito kung kinakailangan sa kanyang mga plano. At ang matinding kagustuhan ni Pareston na wasakin ang mga bagay na mahal niya, ang pwedeng dahilan kung bakit niya gagawin ang sa tingin kong masamang planong kanyang dinabalak. Ito ang pagwasak sa isang katauhan gamit ang paglalakbay na gagawin nila sa Dark Continent. Sa tingin ko mga tol, pinaplano ng malanghiyang si Pareston na sabutahin ng Beyond Expedition Team. Sa oras na maabutan nila ang pakay nila sa Dark Continent, matatandaan na sinabi ko sa inyo na nabanggit na sa kwento ang rutang tatahakin ng Black Whale. Ito ang itaas na parte ng silangan ng Dark Continent, ang lugar kung saan matatagpuan ang herb for all illnesses. Plano ng Hunter Association na pamunuan ng paglalakbay, pero wag nating kakalimutan na humigit kumulang 50 taon ng pinaghandaan ni Beyond ang ekspedisyong ito. Kaya sigurado na magagawa niyang maagaw ang pamumuno ng barko mula sa Hunter Association. Sa puntong ito, papasok sila Jing at Pareston kasama ang Beyond Expedition Team upang umpisahan ang paglalayag diretso sa Dark Continent kasama ang kanilang leader na si Beyond at ang mga hunters ng Hunter Association. Siguradong dahil sa lakas ng kanilang puwersa, magtatagumpay sila sa misyon at magagawa nilang matagpuan ng herb for all illnesses. Pero dahil nga kasama nila si Pareston at dahil sa walang katulad yung kadamunyuhan, tiyak na gagawa si Pareston ng paraan upang sirain ang ekspedisyon. Nasabi kong ito ang kanyang gagawin dahil ito ang pinakaperpektong paraan upang wasakin niya ang lahat ng mga bagay na gusto niya. Interesado si Pareston kay Beyond, kaya posibleng ito ang napili niyang bagong laruan. Si Pareston ang tumatayo bilang ikalawa sa grupo, katulad ng pagsisilbi niya noon bilang vice chairman sa ama ni Beyond na si Isaac Netero. Kung sisirain ni Pareston ng ekspedisyong sinamahan niya, siguradong ang unang taong manggagalaiti sa kanya ay walang iba kundi ang pinuno ng paglalakbay na si Beyond Netero. Pangyayaring tiyak na inaasam-asam ni Pareston. Bukod kay Beyond ay ang mga hunters ng Hunter Association. Kabilang dito ang 12 Zodiacs at ang ating mga bida. Sobrang nasisiyahan si Pareston gawing laruan ng mga hunters gaya nila Chidol, Mizaistom at Botobay. Nakuha din ni Kurapika ang pansin niya at maging si Leorio ay kinatutuwaan ni Pareston kaya tiyak na makukumpleto ang kaligayahan ng hunter sa oras na pinaiyak niya ang mga hunters na aking nabanggit. Higit sa lahat, ang pinakapaborito na ngayong kalaro ni Pareston ay walang iba kundi si Jing. Alam natin mga tol na ang pinakapangarap ni Jing ay makarating sa Dark Continent at diskubrihin ang kayamanang mayroon nito. Alam ito ni Pareston, kaya alam niya din na ang pagwasak sa ekspedisyong kinabibilangan at pinaghirapan ni Jing ang pinakamabisang paraan upang pasakitan ito. Si Beyond Netero, ang mga hunters at si Jing, ang lahat ng karakter na ito ay gusto ni Pareston kaya wawa sa akin niya sa pamamagitan ng pagsasabotahe sa bagong ekspedisyon patungong Dark Continent. Sa lahat ng mga kumuha ng interes ni Pareston mga tol, kay Jing siya pinakanakadama ng kakaibang pananabik sapagkat bukod sa gusto niyang kalaro ang hunter, labis niya din itong kinamumuhian. Ayon kay Pareston, ngayon lamang siya nakadama ng galit sa isang tao sa buong buhay niya. Pero matagal na niya itong hinihintay dahil gusto niyang malaman kung ano ang kaya niyang gawin para sa mga taong kinamumuhian niya. At ito nga ay walang iba kundi si Jing. Sobrang nakakatakot ang linyang ito mga tol dahil ito ang nagsasabi sa atin na lahat ng mga susunod na aksyon ni Pareston ay gagawin niya na may paghahangad na parusahan si Jing. Maaring hindi lamang niya wawa sa akin ang pangarap nito na makarating sa Dark Continent. Plano din ni Pareston na gawa ng masama ang mga taong mahalaga kay Jing. Pwedeng binabalak ni Pareston na dismayahin ng ilan sa mga miyembro ng Beyond Expedition Team na napalapit kay Jing. Halimbawa dito si Curly, isang professor na eksperto sa iba't ibang lengguwahe. Kakayahang pinagkadalubhasaan din ni Jing kaya nagkasundo sila. Naging malapit din sa hunter si Osamen, isang master sa larong B-Play, kung saan din magaling si Jing kaya naging malapit si Osamen sa hunter at pinagtanggol pa siya nito sa kanyang mga kasama. Bukod sa kanila ay ang lalaking may dilaw na buhok na unang tumanggap ng kabayaran ni Jing para maging number 2 sa grupo. Sinabi ng lalaki na susundan niya si Jing kahit saan ito pumunta at handa siyang mamatay para dito. Nangako si Jing na hindi niya hahayaan itong mangyari. Ang mga miyembrong ito ng Beyond Expedition Team ay may koneksyon kay Jing at siguradong habang magkakasama sila, may iba pang miyembro na magiging malapit kay Jing. Relasyong sasamantalahin ni Pareston. Pero bago tayo magpatuloy, kung naghahanap ka ng mga full chapter review ng Hunter x Hunter from chapter 340 hanggang sa latest chapter 410,
Bisitahan nyo lang ang channel natin, naka-playlist na po lahat para madali ninyong mapanood. Thank you and let's go back to the video. Bukod dito, ang isa pa sa mga karakter na tatargetin ni Firestone para saktan si Jing ay walang iba kundi ang mga kaibigan nito, kagaya ni Kite. Ang Hunter mga tol ay nabubuhay na bilang isang Chimera Ant. At sinabi ko din sa inyo ang aking teorya noon na si Kite ang bagong hari ng Chimera Ants, ang pagiging kabilang ng Hunter sa lahi ng mga langgam ay maaaring gamitin ni Firestone upang ipahamak si Kite kasabay ng pagpapasakit nito kay Jing. Hawak ni Firestone ang 5,000 Chimera Ant hybrids at alam ni Jing na gagamitin ito ni Firestone upang mabago ang regulasyon ng mundo sa mga nilalang na nagmula sa Dark Continent. Ibig sabihing mga tol, may posibilidad na gagawing armas ni Firestone ang 5,000 Chimera Ant hybrids upang tuluyang mapasama ang tingin ng mundo sa mga Chimera Ants. Magreresulta para mapalaya sila kahit sa ligtas na mundo o kaya ay magkaroon ng kautusan ng pinuno ng malalaking bansa na lipulin ang lahing kinabibilangan ng Hunter. Ang pangyayaring ito ay tiyak na magbibigay ng malaking problema kay Jing dahil bukod sa malapit sa mga magical beasts, may pagpapahalaga din sa kanya ang estudyanteng si Kite. Higit sa kanila, ang karakter na sa tingin kong gagawa ng masama ni Firestone upang wasakin ang kalooban ni Jing ay walang iba kundi ang pinakamahalagang tao para sa Hunter. Ito ang kanyang anak na si Gon. Sa tingin ko mga tol, bilang interesado si Firestone na malaman kung ano ang kaya niyang gawin sa mga taong kinamumuhian niya katulad ni Jing, gagawa siya ng paraan upang saktan si Gon. Sobrang nakakabahala nito dahil kahit talentadong bata ang ating bida, hindi niya magagamit ang kanyang kakayahan sa nin at tiyak na wala siyang laban sa mga taong may kakayahan sa paggamit ng kapangyarihan. Ang kwento na mismo mga tol ang nagsabi na si Firestone ay kapareho nila Jing Freaks at Isaac Netero. Pare-pareho silang magaling sa paggamit ng nin, matalino sa pagpaplano, at mahilig sa paglalaro habang walang pakialam kung mananalo sila o matatalo. Ang pagkakaiba lamang ay ang kanilang mga sari-sariling layunin. Si Isaac Netero ay gustong subukan ang kanyang lakas na hinubog ng panahon, kaya pinili niyang kalabanin ang hari ng mga Chimera Ants. Si Jing naman ay gustong makuha ang mga bagay na hindi pa niya nakukuha, kabilang dito ang pagpunta sa Dark Continent. At si Firestone, ano ang pinakalayunin niya? Ito ay ang wasakin ng pagkatao, pangarap, at layunin ng iba upang makuha niya ang pagkamuhing inaasam-asam niya sa kanyang buhay. Ito po ang aking paliwanag sa layunin ni Firestone Hill. At kung nagustuhan mo, ay huwag mong sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.